Kai Sotto, ginulat ang mundo, tunay at totoo. Tinambakan ng Koshigaya Alphas ang Fighting Eagles Nagoya at pinangunahan ni Kai Sotto ang kanilang panalo sa isang kahindik-hindik na performance, scoring 24 points, grabbing 13 rebounds, issuing 3 assists, 2 steals and 1 block. Ang performance ni Kai sa laro kontra Nagoya Fighting Eagles ay naging patunay ng kanyang kahusayan at pagunlad bilang isang professional player. Ang kanyang dominanting presensya sa court na pinagtibay ng kanyang 20-point game at epektibong kontribusyon sa depensa at sa opensa ay nagdala ng malaking tagumpay para sa Koshigaya Alphas. Well, hindi lamang ito tungkol sa kanyang personal na puntos, kundi pati na rin ang kanyang kakayahang magbigay ng momentum para sa koponan. Tatalakayin natin in this video ang detalye ng kanyang laro, ang kanyang epekto sa court at ang mga implikasyon nito para sa kanyang karera at sa basketball ng Pilipinas. Sa unang yugto ng laro, agad na pinakita ni Kai ang kanyang lakas sa ilalim ng poste. Ang kanyang mga unang basket ay nagmula sa mga magagandang assist mula sa kanyang mga kakampi, particular na galing kay Jeff Gibbs. Ang kanyang unang attempt, bagamat hindi agad pumasok ang tira, nakuha niya ang offensive rebound at naipasok ang kanyang unang puntos. Ang ganitong pagsusumikap sa ilalim ng basket ay siyang nagpapatunay ng kanyang determinasyon at pagiging agresibo sa opensa. At bukod sa kanyang scoring, naging mahalaga rin ang depensa ni Kai. Isa sa mga highlight ng laro ay ang kanyang harap-harapang dunk laban sa defender ng Nagoya, na hindi lamang nagbigay ng puntos, kundi nag-boost rin ng moral para sa Alphas. At dagdag pa rito ang kanyang solidong depensa sa kabilang dulo ng court ay nagresulta ng transition basket na kinumpleto ni Jeff Gibbs. Sa kabuuan, kontrolado ng Koshigaya ang laro mula pa lamang sa unang frame na nagtapos sa kalamangan nilang 28-20. Sa second quarter, ipinagpatuloy ni Kai ang kanyang pagiging consistent. Sa kanyang pagbabalik mula sa maagang pahinga, agad siyang nakapuntos sa isang magandang setup ni Gibbs. Ang kombinasyon ng big-to-big play sa pagitan ni Kai at ng kanilang import na si Source ay nagbigay ng dagdag na puntos para sa koponan. Ang kanilang chemistry dalawa ay nagpapakita ng kahusayan ni Kai sa pakikipag-ugnayan sa kanyang mga kakampi. Malaki ang naging kalamangan ng Koshigaya Alpha sa quarter na ito, umabot pa sa higit 20 points. Isa sa mga naging susi ng kanilang tagumpay ay ang miscommunication sa depensa ng Nagoya na nagbigay daan kay Kai para makakuha ng open look sa ilalim. At dahil dito, mabilis niyang naipon ang kanyang 14 points bago pa magtapos ang first half. Ang resulta, isang commanding 60-32 lead para sa Koshigaya. Sa third quarter, muling ipinamalas ni Kai ang kanyang kakayahan hindi lamang sa loob kundi pati na rin sa labas. Nagpakawala siya ng back-to-back 3-pointers na ikinamangha ng mga fans. Ipinapakita nito na hindi lamang siya limitado sa paint, kaya rin niyang maging banta mula sa perimeter. Ang kanyang versatility na ito ay mahalagang aspeto sa modernong basketball, lalo na sa mga liga tulad ng Japan B-League kung saan pinapahalagahan ang mga stretch big men. Hindi rin siya nagpahuli sa depensa kung saan nakapagtala siya ng ilang crucial stops at block. Isa pang highlight ang kanyang mahusay na free throw shooting na nagbigay ng dagdag na puntos sa koponan. At sa pagtatapos ng quarter, naka 20 points na si Kai na nagpatibay ng kanilang kalamangan sa 84-45. Sa huling quarter, halos hindi na nakabawi ang Nagoya Fighting Eagles sa laki ng lamang ng Koshigaya. Umabot pa ito sa higit 40 points. Hindi na kinailangan pang magpakitang gilas si Kai sa quarter na ito dahil kontrolado na nila ang laro. Ang kanyang presensya sa court, kahit sa maikling minuto lang, ay sapat na para ipakita ang kanyang halaga bilang cornerstone ng kanilang team. Bagamat hindi nakapagtala ng triple-double performance si Kai, ang kanyang kontribusyon sa magkabilang dulo ng court ay hindi matatawaran. Ang kanyang abilidad na mag-adjust sa laro, tumulong sa opensa at magbigay ng solidong depensa ay patunay na siya ay patuloy na umangat bilang isang elite player. Ang ganitong klaseng laro ay hindi lamang nagpapakita ng kasalukuyang estado ng laro ni Kai, kundi pati na rin ng kanyang potensyal. Sa edad na 22 years old, marami pa siyang pwedeng maabot sa kanyang karera.
Ang kanyang versatility bilang isang 7'3" player ay bihira sa larangan ng basketball at ang kanyang contribution sa skills, height at basketball IQ ay nagpapakita ng kanyang pagiging world class. Malaki rin ang implikasyon nito para sa kanyang kampanya sa international basketball. Ang kanyang laro sa Japan B-League ay siyang nagsisilbing training ground para sa mas mahigpit na competition tulad ng FIBA at iba pang international tournaments. Ang ganitong klaseng performance ay nagbibigay ng pag-asa hindi lamang sa kanyang mga tagahanga, kundi pati na rin sa buong Pilipinas na naghahangad na makita siyang magtagumpay sa mas malaking entablado. Bilang isa sa mga pinakatanyag na manlalaro ng Gilas Pilipinas, ang kanyang tagumpay sa Japan B-League ay nagbibigay ng inspirasyon sa mga kabataang players. Ipinapakita nito na may lugar ang mga Pinoy sa pandaigdigang basketball arena at ang kanyang tagumpay ay hindi lamang para sa kanya, kundi para na rin sa bansa na kanyang kinakatawan. Ang partnership ni Kai sa mga veteranong coaches at teammates ay nagbibigay daan upang mahasa pa ang kanyang laro. Ang pagbuo ng ganitong klaseng chemistry ay mahalaga sa kanyang pag-unlad, lalo na't mataas ang expectation sa kanya bilang isa sa mga mukha ng Philippine basketball. At sa tulong ng mga karanasang ito, mas magiging handa si Kai sa mas malaking hamon sa hinaharap. Ang monster game ni Kai Sotto laban ng Nagoya Fighting Eagles ay hindi lamang isang simpleng panalo sa Japan B-League. Ito ay isang malinaw na indikasyon ng kanyang kakayahan at potensyal bilang isang world-class basketball player. Ang kanyang laro ay patunay na nagiging mas versatile na nagpapakita ng kanyang adaptability sa iba't ibang aspeto ng laro. Habang patuloy siyang lumalago bilang isang player, hindi malayong makita natin siyang magtagumpay hindi lamang sa Japan kundi sa mas malaking liga tulad ng NBA. Ang determinasyon ni Kai, coupled with his natural talent, ay siyang nagbibigay ng pag-asa sa mga Pinoy na makikita siya bilang isa sa mga pinakamahusay na player ng basketball sa mundo. Sa ngayon, ang tagumpay ni Kai ay isang paalala na ang talento ng Pinoy ay maaring magtagumpay sa kahit anong hamon, basta't may disiplina, tiyaga at suporta mula sa kanyang mga tagahanga at kapwa manlalaro. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment.